A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga gawa at ng ating mga sarili. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban hahanapin niya ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo, propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propetang nauna pa sa kanya, at sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga tao at jin, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tao, ng mga jin at tao na tumatahak sa tamang landas at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli ako ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon upang mapag-aralan natin at mapag-usapan ang mga mahalagang bagay, lalo na para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang babatiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim sa buong mundo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway ang kapayapaan at pagpapala at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat sa araw na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, lagi kong ipinapalaala sa aking sarili at sa inyo po na aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan ko at mga kababayan, na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, paghahanda at pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha para sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Maliwanag po sa ating mga pag-aaral na ang katotohanan na ipinagkaloob sa akin ng ating tagapaglikha ay aking naibabahagi ng ilang panahon sa inyo po na mga kaibigan ko at kababayan, at higit lalo sa aking mga mahal sa buhay. Ngunit, tulad ng ating pamagat ngayong umagang ito, ang masakit na katotohanan, ito ang mahirap tanggapin. Sa kadahilanan na ang tinatawag natin na kinamulatan at kinagisnan, yun ang palagay natin na yun ang tama. Masakit man po na katotohanan ang ating mapag-usapan ngayon,
Ngunit sa kabila na ito ang pinakamagandang regalo ng ating tagapaglikha bilang mga Muslim. Sa amin kasi bilang mga Muslim, ang ating tagapaglikha, siya ang lumikha ng buong sandaigdigan at ng buong sangkatauhan. At ito ang nakikita ng mga Muslim na dapat siya lamang ang sasambahin at wala ng iba. At kung ano ang mga kapahayagan na dala ng mga propita at mensahero, ito ay lubos na pinaniniwalaan at sinusunod ng mga Muslim. Hindi lingid sa ating kaalaman na mayroong mga taong nagsasabi na sila'y Muslim, ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanilang mga ginagawa. Kaya sinasabi ko rin, huwag po nating tignan ang Islam doon sa mga tao na yun na sinasabi nila na sila ay Muslim, ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanilang mga gawain. So mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, ang masakit na katotohanan na ang Diyos kailanman hindi po ito nagkaroon ng tinatawag natin na kapartner. Ito po ang kasalanan na pinakamabigat. Sa Islam, ito ang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad ng ating tagapaglikha. Kaya kapag ang isang tao ay binawian ng buhay at siya ay nasa estado ng paniniwala na ang kanyang tagapaglikha ay mayroong kasama, may katuwang, may kapartner, may kawangis, ito ang kasalanan na kailanman hindi mapapatawad ng ating tagapaglikha. Libo-libo, tulad ng sinasabi ng mga Muslim, kasing dami man ng bula ng dagat ang isang kasalanan ng isang tao, ito ay napapatawad ng ating tagapaglikha. Ngunit, ang kasalanan na hindi niya mapapatawad ay ang bigyan mo siya ng kawangis, bigyan mo siya ng anak, at bigyan mo siya ng kung ano-ano, at gagawin mong ribolto at ito ay sasambahin mo. Anumang kapahayagan na ating natatanggap mula sa ating mga propita at mensahero, basahin po natin ang mga batas ng ating tagapaglikha. Napakaliwanag po ang kanyang mga sinasabi. Huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya po, ito po ang lagi kong ipinapaalaala sa aking sarili, ganon din sa inyo po ng mga kaibigan at mga kababayan, at higit lalo sa aking mga mahal sa buhay, na ang Diyos kailanman hindi po ito namamatay, hindi po kayang patayin ng kanyang mga nilikha. So, ibig sabihin po, ang Diyos, siya ang higit na makapangyarihan sa lahat. Tignan lamang po natin ang ating kalawakan. Andyan ang tinatawag natin na Milky Way. Milyon na mga bituin, mga planeta, mga buntala sa kalangitan, lahat po ay nandiyan pero hindi po sila nagsasalpukan sa kadahilanan na sila ay tanging sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng lumikha sa kanila.
Kaya sinasabi din natin na sila ay mga Muslim dahil sila ay tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tignan nating mabuti, pag-aralan nating mabuti kung ano ang uri ng ating tagapaglikha. Tumingin ka lamang sa kalawakan sa iyong kapaligiran, kamangha-mangha ang kanyang mga nilikha. Walang sinuman ang makakagawa nito. At tignan po ninyo, kahit saan man na mga bansa, mga ehemplo, kapag sa isang bansa, mayroong dalawa na namumuno, pareho silang malakas. Mga unang araw sila ay nagkakasundo, ngunit sa darating na panahon, magkakanya-kanya po sila. Kaya yan po ay isang ehemplo lamang na kung bibigyan ninyo ang ating tagapaglikha ng kasama, magkakaroon ng kaguluhan ang sandaigdigan. Kunting pagnilay-nilay, kunting pag-iisip, makakamtan po natin sa ating katalinuhan na ibinigay ng ating tagapaglikha na matatanggap natin ang masakit na katotohanan na ang Diyos, siya ay tanging nag-iisa, hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak at sa Kanya ay walang katulad. Napakaliwanag po na ang ating tagapaglikha, siya ang pinakadakila, siya ang pinakamakapangyarihan. Sa ating sarili na lamang kapag tinignan po natin ang ating katawan. Naisip ba po natin kung paano natin ginagamit ang ating mga utak? Paano ito gumagana sa loob ng ating kaisipan? Paano natin ito nagagamit? Ang ating mata, paano natin ito nagagamit? Paano siya gumagawa ng mga bagay na identify natin kung ano ang kulay, kung ano ang ating nakikita, malayo man ito o malapit. Ang ating puso, kung paano ito tumitibok, paano ito nagbubomba ng dugo sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Ang ating kidney, na ito ang naglilinis ng ating mga kinakain o iniinom. Paano ito gumagana sa loob ng ating katawan? Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, paulit-ulit ko naman po na pinapaliwanag sa inyo na ang Diyos na makapangyarihan ay lumikha ng tao sa apat na paraan. Dito po sa paraan na ito, unawain natin kung gaano ka makapangyarihan ang ating tagapaglikha upang ating maiba ang pagkakakilala sa Kanya kaysa sa ating mga sarili. Una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. Makapangyarihan siya dahil sinabi lamang niya ang kanyang salitang kun fayakun, maging at naging. Naging si Adan ang putik. Hindi po ba natin nakikita ang kanyang kapangyarihan? Si Adan mula sa putik, bigla na lamang naging tao ayon sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. Nilikha niya si Iba, ang pangalawang tao na kanyang nilikha. Umugot lamang siya ng isang tadyang ni Adan at sinabi niyang maging si Iba ka. Naging si Iba ang tadyang ni Adan. Ito ang katotohanan na kailangan nating tanggapin.
masakit man, ngunit Ang sinabi ko, ito ay makikita natin na ito ang katotohanan na dapat nating sabi ko, panghawakan sa kadahilanan na ito ang katotohanan. Mga kaibigan, mga kababayan, sa akin na sa pangatlong nilikha ng ating tagapaglikha sa ay tayong mga tao ingat-ingat sa kasi baka mamaya sa kadahilanan may saltik din ako na maano natin, magawa natin na makita natin na tayo bilang mga tao ay nagmula sa ating ama at ng ating ina. Makapangyarihan man ang ating tagapaglikha, ngunit ipinakikita niya sa atin kung paano niya tayo nilikha. Si Adan mula sa putik, si Eva nagmula sa tadyang, tayo naman ay nagmula sa proseso na tinatawag na fertilization process. Ibig sabihin na ang ating pagkakalikha ay nagmula sa tinatawag na fertilization process na ang egg cell ay na-fertilize ng sperm cell sa loob ng sinapupunan ng isang babae. So nakikita po natin ito, kaya huwag po nating pabayaan na ang katotohanan ang makikita po natin na kung gaano kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Ang pang-apat na tao na ating napag-aralan na nilikha ng Diyos ay ang propeta Jesus. Nakikita po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, lahat sinasabi na ang propeta Jesus ay nagmula sa salita ng Diyos. Tama po yun. Ngunit ang ating titignan na ang salita ng Diyos ay hindi Diyos. Bagkus ito ay salita niya na dala ng Anghel Gabriel kay Maria. Na sinabi lamang niya kay Birheng Maria, O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus. Ganun lamang po kasimple ang pagkakalikha kay propeta Jesus. Ulit-ulitin man natin ito na pag-aralan, ito po ang katotohanan. Mahirap po ba tanggapin ang katotohanan? Masakit po ba tanggapin ang katotohanan na ang propeta Jesus, siya ay hindi Diyos, na siya ay anak ni Birheng Maria. Siya ay nagmula sa babae na walang lalaking kasangkot. Ito po ang katapat ni Eva na siya ay nagmula naman sa lalaki na wala namang babaeng kasangkot. So mga kaibigan, mga kababayan, ito ang masakit na katotohanan sa inyong parte dahil ito ang mahirap ninyong tanggapin. Ngunit ito po ang buong katotohanan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha niya tayo upang siya lamang ang dapat sasambahin. Wala nang iba. Okay? Kaya sa chapter 20 verse 14 ng Quran, maliwanag ang sinasabi ng ating tagapaglikha. Ako ang Allah, walang dapat sasambahin maliban sa akin, at magsagawa kayo ng pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ako bilang naging isang Muslim, hindi man ako naging isang scholar, hindi man ako naging isang alim, ngunit sa aking natutunan na kaligtasan para sa aking kaluluwa, ito po ang aking ibinabahagi sa inyo. Sa aking edad ngayon, malapit na ako ng 74 years old, masarap, masaya ang aking nararamdaman sa kadahilanan na pinaghahandaan ko na ang aking kamatayan. Ibig sabihin na sa katuruan ng Islam,
Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, bagkus ito ay dapat na paghahandaan. Sa kadahilanan na ang buhay natin sa mundong ito ay buhay ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha. Diyan lamang ang paraan kung paano tayo makakapasa sa mga pagsubok na ito. Ang masaklap na katotohanan o ang masakit na katotohanan na tayo bilang mga tao ay nilikha ng Diyos, mahal na tayo, binigyan niya tayo ng lahat-lahat ng ating pangangailangan, ngunit mayroon po siyang batas na dapat nating susundin. Mayroon siyang mga kapahayagan na ipinadala sa atin at nagsugo siya ng mga propeta at mensahero upang ituro sa atin ang tamang pagsamba sa Kanya. Maraming mga henerasyon ang dumaan, ngunit ang lahat ng yan ay tanging sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ngayon sa bandang huli ng ating yugto sa pagtira dito sa mundong ito ang panahon kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang huling sugo, propeta ng ating tagapaglikha. Kaya ipinag-uutos niya na ang lahat sa kapanahunang ito ay dapat ay sumamba sa nag-iisang tagapaglikha at paniniwalaan na ang propeta Muhammad ay ang huling sugo, propeta ng Allah, at sumaksi at paniniwalaan na ang propeta Jesus na anak ni Birheng Maria ay propeta mensahero ng ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tignan po natin ang mga katuruan. Sa banal na Quran, lagi ko pong pinapalaala sa inyo na sana pagsusumikapan po ninyo magkaroon kayo ng sipi o isang kopya ng banal na Quran. Ito man ay translated into English or Tagalog, sikapin po ninyo na magkakaroon po kayo nito upang inyo pong mabasa at mapag-aralan kung ano ang kaibahan ng banal na Quran sa mga naunang revelasyon na inyo pong hinahawakan. Ilang beses na po natin na pag-uusapan at napag-aaralan na ang mga Muslim ay naniniwala sa 5 kapahayagan, ngunit sa kanyang orihinal na kaanyuan. Ito po ang kailangan po natin talagang mapag-usapan. Unang kapahayagan, ito yung ibinigay kay Propeta Abraham, ang talatas. Ang pangalawa, ito yung ibinigay kay Propeta Moses, ang Torah, kung saan nakapaloob ang tinatawag po natin na 10 kautusan or the 10 commandments. Basahin lang po ninyo at pag-aralan kung ano ang mayroon doon. Ang pangatlo na kapahayagan na tinatanggap ng mga Muslim ay ang Salmo ni David. Ito ang kapahayagan na ipinagkaloob kay Propeta David. At ang pang-apat, ito po ang kailangan po talaga ninyong pag-aralang mabuti. Sa kadahilanan na ito ang hawak po ninyo, ang tinatawag po ninyong Biblia. Kami bilang mga Muslim, hindi po namin pinaniniwalaan ng buong buo ang loob ng Biblia. Bagkus, mayroong mga salita ang Diyos na pinatutunayan ng banal na Quran, kaya ito po ay amin din pong tinatanggap. Nangangahulugan,
mga kaibigan, mga kababayan, ang masakit na katotohanan dahilan sa inyong kinagisnan at kinamulatan na ang Biblia ay kinikilala po ninyo na ito ang kapahayagan. Ngunit tingnan po ninyo mabuti, mga kaibigan, mga kababayan. Ayaw ko pong makipagdebate or argumento sa inyo. Ngunit sa payak kong kaalaman, ito lamang po ang masasabi ko. Pag-aralan po ninyo kung saan nagmula ang Biblia. Diyan po ninyo makikita na ito ay nagsimula sa Greek na salita Biblos, na ang ibig sabihin po nito ay compilation of different books. So nangangahulugan po, mga kaibigan, mga kababayan, kapag atin pong buksan ang loob ng Biblia, mayroon po itong dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan, ito yung 5 aklat ni Propeta Moses, ang Old Testament. Ang New Testament, ayon sa mga Bible writers, ito po yung tinatawag nila na kapahayagan na isinulat ng 4 evangelists at ni San Pablo. Kasi sabi ng inyong Bible writer, the Bible composed of 27 books. 13 books were written by the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. At ang 14 books ay sinulat po ito ni San Pablo Apostol. Tingnan po ninyong mabuti, i-review po ninyo, walang biases. Ngunit lalabas po sa inyong pag-aaral at sa ating pag-aaral na ang Ebanghelyo na ipinagkaloob kay Propeta Jesus ay iba ang nandiyan. Hindi po Ebanghelyo ni Jesus, bagkot ito ang Ebanghelyo na isinulat ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan. Nasaan po ang Ebanghelyo ni Jesus? Wala po. Pag-aralan niyo po itong 4 na evangelist, darating at darating sa inyong kaalaman na sila po ay hindi nakasama ni Propeta Jesus nang siya ay nandito sa mundong ito. Nangangahulugan, yung 14 na aklat, ito po ay sulat lamang ni San Pablo sa mga taga-Corinto, sa Ephesians, sa Thessalonians, sa Italians, sa Romans, sa mga tao noon sa kanyang kapanahunan. Kasi alam natin sa kasaysayan na si San Pablo at saka si Emperor Constantino ay nagsanib sila ng puwersa upang akitin ang mga tinatawag na bagong mga Kristiyano. Ito yung mga tunay na sumunod sa mga katuruan ni Propeta Jesus. Ngunit ito, lahat ng ito ay binago ni San Pablo. Kaya ang founder ng present Christianity ay hindi si Propeta Jesus, bagkus si San Pablo. Yan po ang katotohanan. The 14 books that is now within the Bible, the New Testament, ay ito yung mga sulat ni Pablo sa mga tao sa kanyang henerasyon. Corinto, sa Thessalonians, sa Ephesians, sa Italians, sa Romans. Ito yung mga sulat ni Pablo. Paano naging salita ito ng Diyos? Kaya ito po ang masakit na katotohanan na hindi nyo pwedeng baguhin. Kasi ito na ang inyong kinamulatan at kinagisnan. Ito lamang mga nakaraang linggo kung ating napakinggan o natignan sa Facebook o sa YouTube si Presidente Rodrigo Roa Duterte
totoo po yung sinabi niya. Ang inyong Diyos ay walang kwentang Diyos dahil siya ay pinatay. Masakit yun. Pero yun ang katotohanan. Paano naman nangyari na ang Diyos ay papatayin? Talaga po ito ang masaklap, masakit na katotohanan na kailangan po nating baguhin. Ang Diyos na makapangyarihan, nalikha niya ang buong sandaigdigan at ng buong sangkatauhan sa gusto niyang nais. Ngunit kapag ito ay binigyan natin ng kawangis, ito na ang magiging kasalanan ng isang tao na hindi kailanman mapapatawad ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, dadako tayo sa mga pag-aaral konti, no? Na sa ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, may mga kondisyon kasi kung paano ang tao ay maliligtas. Una, tamang pananampalataya. Ano ba ang tamang pananampalataya? Ito ang kailangan nating saliksikin. Pangalawa ay ang tamang gawa. Maraming mga tamang gawa, ngunit kung hindi ito naaayon sa katuruan ng ating tagapaglikha at gawa ng mga propeta, itong lahat ng ito ay baliwala. At ang buong katotohanan ng ating tagapaglikha, ito ang dapat po natin talagang saliksikin. At sa ating mga sarili, sa ating pagsasaliksik, kailangan po tayo magkaroon ng tinatawag na patience o pagpapasensya kung paano po natin matatanggap ang mga katotohanan na maaring masakit para sa atin. Truth, it hurts. Pero kung yan man ang katotohanan, bakit hindi mo tatanggapin? So mga kaibigan, mga kababayan, tamang pananampalataya, ano ba ang sinasabi ng ating tagapaglikha? Sabi niya sa chapter 5 verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang aking paglingap sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap at aking itinakda ang Islam bilang inyong relihiyon. Ano po ang ibig sabihin noon? Islam ay Arabic na kataga na ang pagkahulugan po nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa mga kautusan ng ating tagapaglikha. Ito po ang sinasabi niya na itinakda niya ang relihiyong Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. At ito po ang ibinabahagi ng lahat ng mga propeta mula pa sa panahon ni Propeta Adan at Propeta Jesus at ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad, mapasa kanila nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Tingnan po ninyo sa unang propeta na si Adan. Siya ay inilagay sa paraiso kasama si Eva. Sinabi ng Diyos, manahan kayo at kumain at anuman ang inyong naising gawin, gawin nyo. Ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. Nangangahulugan po mga kaibigan, mga kababayan, na kung sumunod, sumuko at tumalima sina Adan at Eva, hindi sila bumagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha. Ngunit ito ang katotohanan. Sina Adan at Eva, sila ay nilikhang tao. Hindi sila robot, hindi sila anghel,
Hindi sila mga jin. Ibig sabihin, sila ay tao, sila ay nilikha na mayroong sariling kaisipan. Ito ang sinubok ng ating tagapaglikha kung paano nila gagamitin ang katangiang ito na ibinigay espesyal para sa tao. Sinubok ng ating tagapaglikha, binigyan ng lahat-lahat. Ngunit mayroong isang bagay na ipinagbabawal. At ito ang tinatawag natin na kasalanan na minana or the original sin. Uulitin ko po. Ito ang mabigat na salita ng ating presidente. Paano nagkaroon ng kasalanang minana ang tao kung siya ay nilikha ng Diyos, binigyan ng lahat-lahat, at ngayon, dahil sa mga tinatawag nating bulong-bulungan ng mga saitan, sila ay nagkamali, nagkasala, sila ay nagkaroon ng pagkakamali, pagkakasala, at ang kanilang kasalanan, ito ang tinatawag ngayon ng ating mga kaibigan, mga kababayan, na kasalanang mana, the original sin, na ito ang minana ng mga tao mula sa kasalanan ni na Adan at Eva. Kaya gumawa ng mga kwento ang ating mga kasamahan na magagaling sa mga pananalita. Ito ang mga pastor, mga pare, mga madre o kung ano pa na talagang ginawa nilang parang ang isang tao, nilublob nila sa dagat at pinakamalalim at sinabi nila, ito ang kaligtasan. Humawa ka, maniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay naipako at namatay sa krus. Ito ang kaligtasan. So ito ang tinatawag natin na masakit na katotohanan dahil hindi po ito tanggap ng karamihan ngayon. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga kababayan, nung isang araw, mayroong tumawag sa akin at humingi ng counseling. Kung maaari daw, kausapin ko ang kanyang anak dahil hindi na po daw marunong mag-sign of the cross. So, niyaya ko at kinausap. At doon, hayagang sinabi ng aking kausap na anak ng aking kaibigan na siya ay isa ng atheist. Hindi na siya naniniwala na may Diyos. Ang sabi ko, simple lang, tignan mo ang kalawakan. Tignan mo ang katotohanan. Nandyan yung mga bituin, ang mga planeta, mga buntala, at ang tinatawag natin na million ng Milky Way na makikita natin na hindi sila nagkakaroon ng pababanggaan o kaguluhan dahilan mayroon silang sinusunod na batas ng kalikasan. So sa aming tuloy-tuloy na pag-uusap, ako'y labis na nagpapasalamat dahil naibalik ko ang kanyang paniniwala na may Diyos. Ang isang tao nalilito sa kadahilanan sa dami ng relihiyon, mas pipiliin na lamang niya na wala na siyang paniniwalaan. At ito ang masaklap na katotohanan dahil magiging wala ng patutunguhan ang kanyang magiging buhay. Tulad ng ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Anong relihiyon ka man, lalo na sa tinatawag natin
ng mga Romano Katoliko. Naniniwala sa Black Nazarene, naniniwala sa tinatawag na Santo Niño, na tinatawag na Mother of Perpetual Help, at kung ano-ano pang mga santo na napakarami, at anumang uri ng mga pagdarasal sa iba't ibang mga pamamaraan, lahat pong yan ay dinidinig. Ibig sabihin, kaming mga Muslim, nagdarasal din kami at amin ding tinatawagan ang aming Diyos na aming nakikilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At Kanya din kaming dinidinig. So, ibig sabihin, maging sino ka man, anong bahagi ka man ng paniniwala o pananampalataya, mayroong nakikinig sa atin, mayroong sumasagot sa ating mga dalangin, mayroong mga tao na dapat tignan kung ano at sino itong nakikinig sa atin. Kaya maliwanag, sinasabi ng ating tagapaglikha, ang banal na Quran ang lagi nating sisikapin na makakuha tayo ng kopya nito. Dahil ang banal na Quran, napakaliwanag po ang sinasabi ng ating tagapaglikha. Chapter 20, verse 14, Ako ang Allah. Okay? Walang Diyos na dapat sasambahin maliban sa akin. At magsagawa kayo ng inyong pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Napakaliwanag po talaga yan, no? Na sinasabi mismo ng ating tagapaglikha. At sinabi pa niya, chapter 5, verse 3, uulitin ko po ito. Sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ito rin po ay mababasa natin sa banal na Quran. Ngunit ito po ang warning, babala ng ating tagapaglikha. Sa chapter 3, verse 85, sinabi po niya, sino man ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong pagsunod, pagsuko at pagtalima sa aking mga kautusan, yan ay hindi tatanggapin kaninuman. At sa araw ng paghuhukom, siya ay maging kabilang sa mga taong talunan. Kaya ito po ang masakit na katotohanan na kailangan po natin talagang baguhin. Kaya hinihikayat ko po kayong lahat na mga kaibigan ko at kababayan, mga mahal ko sa buhay. Pilitin po ninyong baguhin ang masakit na katotohanan. Ang kinamulatan at kinagisnan, hindi po yan ang batayan ng ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pag-aralan po natin ulit ang banal na Quran. Kanina pinag-aralan din po natin ang Biblia, kaya ulitin po nating pag-aralan ang banal na Quran. Dahil dito ko po kayo hinihikayat ng talagang pag-aralan. Dahil ito po talaga ang buo ng ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang banal na Quran, hindi po ito buong aklat na inabot sa Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Bagkus ito po ay pirasong-piraso na revelasyon mula sa aktwal na aklat ng ating tagapaglikha sa Lahu al-Mahfuz. Ito yung aklat niya doon sa kalangitan, sa kanyang kaharian.
At unti-unti po niya itong ipinadala sa Anghel Gabriel direkta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung aklat ng ating tagapaglikha na ginawa niya 50,000 years before the execution of the creation. Ibig sabihin, tapos na po ang kanyang plano sa pinakahuling tao na darating sa mundong ito. Ando na po sa plano na yon 50,000 years before the execution of the creation. Mga kaibigan, mga kababayan, mula sa aklat na yaon, piraso-piraso, ipinadala ng ating tagapaglikha sa Anghel Gabriel tungo kay Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. May mga naunang mga revelasyon, bagkus ito po ay hindi na isulat or napanatili sa kanilang original na kaanyuan. Kaya sinabi ng ating tagapaglikha, aming ipinadala ang banal na Quran at amin itong proteksyonan. Kaya ito po ang ating pag-aaralan at ito ang katotohanan. Unti-unti ipinahayag ang banal na Quran sa Propeta Muhammad at ang lahat ng ipinahayag ng Anghel Gabriel ay kanya itong nasasaulo. At ang bawat nasaulo ng Propeta Muhammad, mapasakanyawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha, kanya itong ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan. At ang kanyang mga kasamahan, ito po ang nakikita natin sa kasaysayan na sila ang marunong, kaya ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang unang mga kapahayagan ay naisulat nila sa malapad na bato, malapad na dahon ng kahoy, malapad na balat ng hayop, malapad na balat ng hayop na pinatuyo, at mga balat ng kahoy na tuyo. Ito ang mga nakikita natin sa kasaysayan. Ngunit ang ating makikita na katotohanan, ang kapahayagan na dala ng Anghel Gabriel na ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya itong nasasaulo at ang kanyang nasasaulo, kanyang ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan at ang kanyang mga kasamahan na sila ang marunong, ito po ay kanilang nasasaulo sa simula at hanggang katapusan. At ito po ay sa kapanahunan na buhay pa ang Propeta Muhammad. Ibig sabihin po, kumplito na ang banal na Quran, buhay pa ang Propeta Muhammad, mapasakan nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Ito po ang katotohanan na kailangan po nating tanggapin. Na ang banal na Quran, ito ang last revelation, the last testament ng Diyos at sa tao, at ito kailanman hindi po ito mababago magpakailanman. Sa kadahilanan, buhay pa ang Propeta Muhammad, sa ulado na ng kanyang mga kasamahan, libo-libo sa kanyang mga kasamahan, ang banal na Quran sa simula at hanggang katapusan. Nung pumanaw na ang Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng Allah, siya po ay pinalitan ng kalifa o caliphate. At ang unang kalipa ay si Kalipa Abu Bakar. At sa unang kalifa, doon po nila nabuo ang banal na Quran sa pangunguna ni Zaid bin Thabit. Ito po ang kasaysayan na nagpapatunay na ang banal na Quran sa unang kalifa pa lamang ay naging aklat na po ito. At nung pumanaw ang unang kalifa na si Abu Bakar, ay naisali ng pag-iingat ng banal na Quran sa pangalawang kalifa na si Umar ibn Khattab. At nung pumanaw naman ang pangalawang kalifa na si Umar ibn Khattab, ang pag-iingat ng banal na Quran ay napunta sa kanyang anak na si Hafsa
At ito ay naging asawa rin ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Kaya dito sa pangatlong kalifa na si Uthman ibn Affan, dito nagkaroon ng mga iba't ibang usapan na mayroong mga Quran na sinunog at ito po ay hindi ipinagkakaila ng mga Muslim. Ngunit ang katotohanan po doon na yung kapanahunan ng Kalifa Uthman, doon po nila natagpuan o naparinggan sa iba't ibang region, iba't ibang lugar na tinatawag na Al-Syam. Doon po nila naparinig o napakinggan ang iba't ibang tinatawag na tajwid o pagsusulat ng Arabic. Kumbaga, ang Quran ay may original po siya na lingwahe. At ito ang lingwahe ng Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng Allah. Ano ang lingwahe ng Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay ang lingwahe ng mga Quraysh. The Arabic Quraysh. So, ibig sabihin, kapag ito po ay hindi sa ganong lingwahe, ito ay maaari pong magkakaroon ng tinatawag natin na pagkakaiba. Sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, makikita natin na kahit batang maliit, 6-7 years old, sa ulado na rin ang banal na Quran. So, nangangahulugan na yung mga aklat na yun na inipon mula doon sa mga taong yun na nagbibigay ng iba't ibang interpretasyon, iba't ibang pamamaraan. Ito po ang ipinag-utos ng pangatlong kalifa na ipunin at sunugin. Ngunit ang kasaysayan po ay hindi nagtapos doon. Pagkatapos na naipon at nasunog yung mga piki ng mga Quran, ipinag-utos ni Kalifa Uthman na hiramin ang original na buo na Quran na hawak ni Hafsa radhiyallahu anha at doon siya nagparikapi ng 7 kopya at ito po ay nananatili sa kanyang original na kaanyuan. At ito po ang Uthmanic Quran hanggang sa ngayon. Ito po ang naibabahagi sa buong sanlibutan. Kaya sa ulado po ito ng mga tao, ultimo pinakaliit na tuldok, alam na alam po ng mga taong itong mga hafiz. Kaya sunugin o lipun man natin ang lahat ng mga aklat sa mundo, pwede po nating maibalik ang banal na Quran sa kanyang original dahil kabisado po ng mga milyon na mga Muslim ang banal na Quran from cover to cover. So ito po ang katotohanan na kailangan po natin tanggapin. Masakit man na katotohanan, ngunit ito po ang ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay talagang paulit-ulit, naging makulit po ako. Dahilan po na ito ang aking napag-alaman. Simula po nang ako'y naging isang Muslim, wala na po akong ibang hinahangad. Bagkus, ito ay maibahagi sa inyo ang maliit kong kaalaman. Dahil alam ko po na sa aking konti na pag-alaman, kapag ito ay inyong tinanggap, sabay-sabay po tayo at pare-pareho po tayong maliligtas sa araw ng paghukom. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng paghahanda dahil ito ay pagsubok. At sa ating mga pagsubok,
kailangan po natin matutunan ang pagiging alipin sa ating tagapaglikha. Kaya napakahalaga po na alamin natin kung sino siya at kung paano natin siya dapat sasambahin. Dahil po mayroong sinasabi ang ating tagapaglikha. Siya ang mahabagin, maawain, mapagbigay. Lahat po ng pinaka, siya na po yun. Okay? Pinakamabait, pinakamahabagin, pinakamaawain, siya na po yun. Ngunit, ang katotohanan na dapat nating tanggapin na ang ating tagapaglikha marunong magparusa. At ang kanyang parusa ay hindi po biro. Katotohanan po ito. Kaya po niya nilikha ang tao. At sa ating katauhan, tignan po natin ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. Binigay niya sa atin ang lahat-lahat. Ngunit, ito ang katotohanan na dapat nating tanggapin. Nilikha niya ang araw ng paghuhukom at nilikha niya ang impyerno at paraiso. Para ano? Dahil ang tao ay binigyan niya ng sapat na katalinuhan at sinusubok niya ito. Kaya makita po natin na ang ating mundong ginagalawan ay mundo ng temporaryo lamang. Hindi po ito forever. Ibig sabihin, pansamantala lang tayo sa mundong ito. Wala pong magbabato sa atin dito. Lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya iyan po ang katotohanan na kailangan po nating tanggapin. Masakit man po na katotohanan, ngunit kailangan po natin itong tanggapin. Okay? Mga kaibigan, mga kababayan, sa lahat ng aking panawagan, siguro po ito na ang pinaka mabigat na mga salita na aking nabitawan. Ngunit ako po ay humihiling sa inyo ng pangunawa. Sikapin po ninyo, pag-isipan, pagnilay-nilayan ang lahat ng mga sinasabi ko. Makikita po ninyo at matutuntun po ninyo ang katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan, siya ay tanging nag-iisa lamang. Sa Arabic, ito po yung tinatawag na tauhid. Tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat. Ito po yung tatlong paniniwala sa kaisahan ng ating tagapaglikha, na siya ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. At siya lamang ang ating tatawagin sa mga pangalan at mga bagay na kanyang mga sinasabi na kung sino siya. Okay? Ang ating tagapaglikha ay mayroong tinatawag na 99 names and attributes. Yun lamang po ang gagamitin natin upang tawagin natin siya. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay naninikluho, dumihingi ng inyong pangunawa para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sikapin po ninyo na maimbitahan po ninyo ako. Ako po ay pupunta roon sa inyo kung saan man. Pwede nyo rin akong tawagan. 0917-138-8454 o subaybayan po ninyo lagi ang ating live coverage, ang ating live video at sa ating ISA channel. At ito ang makikita po natin na pwede po ninyong pabalik-balikan. At ito po ay pakiusap, pakishare sa ating mga kasamahan. Okay? I-subscribe po ninyo at makikita po ninyo na marami po tayong matutulungan na mga kaibigan at mga kababayan upang ating mapag-aralan
no? Ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, bilang panghuli, tayong lahat ay mamamatay. Ang titignan po natin na katotohanan, ano ka man sa mundong ito, mayaman, makapangyarihan, mahirap, pare-pareho lamang po tayo pupunta sa ating mga hukay. At sa ating hukay, may kakasamahin po tayong dalawa. At ito ang ating mabuti at masamang ginawa sa mundong ito. Mayaman ka man, makapangyarihan ka man, wala kang madadala sa iyong achievement sa mundong ito. Whether you are the best scientist, the best doctor, the best lawyer, baliwala lahat yon. Dahil ang makakasama mo lamang sa iyong hukay ay ang iyong ginawa kung paano ka gumawa sa mundong ito. Doktor ka? Paano ka naging doktor? Paano mo sinerbisyuhan ang iyong mga pasyente? Abogado ka? Paano mo ginamit ang iyong katalinuhan? Makapangyarihan ka? Paano mo ginamit ang iyong kapangyarihan? Mayaman ka? Paano mo ginamit ang iyong kayamanan? Mahirap ka? Ano ang ginagawa mo sa iyong kahirapan? Wala kang ibang hinihiling bagkus. Ito ay laging complain. Bakit ka mahirap? Ito ang kailangan po nating pag-aralan. Tayo lahat ay mamamatay. Pupunta lamang tayo sa ating hukay at ang ating mga dala-dala ay ang ating mabuti at masamang ginawa sa mundong ito. Dahil ito ang paraan kung paano tayo huhukuman ng ating tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Kaya sa katuruan ng Islam, maliwanag po na katotohanan na tayo bilang mga tao ay may tig-dalawang anghel. At itong mga anghel na ito, ang kanan na anghel ang nagsusulat ng ating mabuting ginagawa, ang kaliwang anghel ang siyang sumusulat ng ating mga mali o masamang ginagawa. At ito ang aklat ng ating gawa. At ito ang basihan ng ating tagapaglikha. Paano niya tayo huhukaman sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po ito kailangan ng ating tagapaglikha ang aklat. Dahil alam niya, mula pa tayo sa sinapupunan ng ating ina, 4 na buwan, alam na po niya kung ano ang mangyari sa atin sa mundong ito. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ito ang katotohanan na masakit na dapat nating baguhin upang ang ating kinamulatan at kinagisnan ay madali po nating mabago tungo sa katotohanan na siyang magliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Sa muli, ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa inyo po na nakikinig. Sana po tulungan niyo ako, paki-share po ito at tulungan niyo ako na marami pa po ang makakarinig, makakabasa, makakatingin ng ating mga video clips na inshallah ay patnubayan tayo lagi ng Allah. At ako po ay humihiling naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.